Amen po ba, mga kapatid? Amen. Purihin po ang Diyos. At narito pa, ang ilan sa mga patotoo ng tao na natiling malakas sa kabila ng hindi magandang sitwasyon sa kanilang buhay. Sabi po dito sa Habakuk 3:17 to 19. Bagamat, sabi po ni Habakuk, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukidin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Purihin ang Diyos. Ang sarap pakinggan nung sinabi ni Propeta Habakuk, ano pa mga kapatid? Kahit mawala ang bunga ng puno ng igos, di po ba? Kahit wala ang bunga ng mga ubas. So dito alam natin kung ano yung mga pananim niya, di po ba mga kapatid? Kahit na ano yung nawala na yung siya ng tupa, yung alaga niyang hayop, di po ba? Patuloy pa rin siyang maggagalang at magsasaya sa pagsunod sa ating Diyos. Hindi siya manghihina. No po mga kapatid, sana ganun din tayo. Ano nga yung sabi? Kahit na wala kang pera. Hindi po ba? Di ba lagi masaya? Amen po ba? Kahit na wala ko. Kanino ba tayo nangihingi? At sino ba yung nagbibigay? Ba't yung malulungkot? Di po ba? Magsabi lang tayo sa atin. At ito rin po yung patotoo ni Job. Ano po, sabi po ni Job, di po yung sa pangyayari sa buhay ni Job, naupo si Job sa tabi ng basurahan at tinamon niya ng isang pirasong basag na palayo ang kanyang mga sugat. Just imagine mga kapatid, yung kanyang kondisyon sa pagkakataon yun. May sugat siya na marami siyang sugat. At ang pinakakamot niya, yung basag na palayo. Di po ba, ibig talagang napakasakit nung nararanasan niya sa kanyang katawan, di po ba? Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ano po, nakakalungkot na marinig yun sa isang partner mo, di po ba, mga kapatid? Imbis na i-encourage ka na, tatagal mo pa. Kapit lang tayo kay Lord, pero ano ginawa niya? Sinumbatan pa niya ang kanyang asawa. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapalanan ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Sabi nga, hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng higit sa ating nakakaya. Amen, mga kapatid. At tandaan natin, sa bawat pagsubok na ating mararanasan, kasama natin ang Diyos. Hindi lang sa kinakanta natin, kasama natin ang Diyos. Di po ba? Marami kumakanta ng ganun, kasama natin ang Diyos. Di ako mapupunan. Di po ba? Di ako mababansa. Kasama natin ang Diyos. Pero pag may problema, hindi na nila naaalala na kasama nila ang Diyos. Kaya punong-puno sila ng kapalisakan. Pero kapag gaya ni Sister Joy, di po ba? Nakakapalisalon. Pero mo, pagod, gasolina, tapos pambayad pa yun sa upa ng bahay. Pero hindi niya nalimutan. Tawagan. Ano po, gaya nila yung binabasa, linggo-linggo, yung pabor ng Diyos. Amen? Nasa atin, tandaan po natin mga kapatid. Kaya dapat panawakan natin. Sabi nga ng isang bishop, ano po, na napapakinggan ko pong magmensahe. Sabi, di ba, pagka lagi nagsasalita ng tungkol sa blessings, sa
paniniwalaan. Sabi huwag kayong mag-alala. Kung hindi kayo naniniwala na ang Diyos ay nagpapala, at tiyak naman hindi mangyayari sa inyo yun. Huwag kayong mag-alala, hindi mangyayari sa inyo na pagpalain kayo ng Diyos. Kasi hindi kayo naniniwala. Bakit ba dapat tayo maniwala? Kasi pangako yun ng Diyos. Di ba, hindi ka tayo iiwan, ni pababayaan man. Bakit dapat natin pangawakan yun? Dahil dapat ang Diyos at hindi sinungaling ang Diyos. Amen, mga kapatid. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Praise God. At sinabi naman po ni Apostol Pablo, ano po, kay Timoteo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong tapuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Mga kapatid, alam niyo po ba, si Apostol Pablo, hindi lang siya basta naglilingkod sa Panginoon. May mga struggle po siya. Ano po, sa kanyang pong paglilingkod sa Panginoon na nararanasan, kinakaharap, na na-e-encounter. Pero, tapat pa rin siyang sumusunod at naglilingkod sa Panginoon. Di po ba? Marami po siyang shipwreck na naranasan. No po, maraming shipwreck sa kanyang buhay. Pero, hindi siya nag-alinlangan sa ating Panginoon. Patuloy siyang tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Amen. So, tandaan po natin mga kapatid, ang buong katapatan sa Diyos ang nagbibigay lakas upang manatili ang iyong kalakasan. Pinagpapala ng Diyos ang mga tapat sa tulong at pagkilos ng banal na Espiritu na nananahan sa sino mang sumasampalataya sa Kanya. Amen, mga kapatid? Tandaan po natin, lagi natin kasama ang Espiritu Santo ng Diyos. Siya po yung patuloy na mag-guide sa atin. Ano po? Papaalala ng mga pangako ng Diyos na dapat natin panampalatayanan ang hawakan sa ating mga. Kaya po, hindi nag-iiba o nagbabago ang lakas ni Caleb dahil buong katapatan siya sumusunod sa Panginoon. Ang ikalawang sikreto ni Caleb na ibubunyag ko po sa bawat isa sa atin. Nag-iiba ang pananaw sa pagsunod sa Diyos. Iba ang pananaw ni Caleb sa pagsunod sa Diyos. Sabi po sa aklat ng mga bilang o bilang 14:24. Sabi ni Yahweh, ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiba sa kanya. Masasabi rin kaya ng Diyos yon para sa atin. Ngunit si Alma na aking lingkod, di ba? Ngunit si Joy na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Ano kaya yung kaibangan na iyon? Ano po, na tinutukoy na Yahweh patungkol kay Caleb. Sabi nga, ito ang isang matibay na sikreto ni Caleb. Kung bakit sa mahabang panahon ang kanyang lakas ay hindi nagbabago. Naiiba ang kanyang pananaw pagdating sa pagsunod sa Diyos. At ano yung pananaw? Sabi nga, lahat tayo ay may iba't ibang perspective sa buhay. Dahil dito, iba't iba rin ang ating mga opinyon sa maraming bagay. Dito pumapasok ang salitang pananaw. Ito ay nangangulugan ng paraan ng pagsasaalang-alang o pagsusuri sa isang bagay o suliranin o pangyayari. Ito rin ay mahihilutulan natin sa paniniwala ng isang tao. At ano ang pagtingin ni Caleb at Josue nang patiktikan sa kanila ang Kanaan? Ano po, tandaan po yung pangyayari yon? Ano po, yung pinatiktikan po yung Kanaan. So, ano ang patingin? Ano po, ang 10 tiktik sa lugar ng Kanaan.
Di po ba, may mga isinusugong tik-tik. Di po ba? Na nauna yung 10 bago pa sila Caleb. Mayroon talagang 10 tik-tik na binando. At ano ba ang kanilang pagtingin? Sabi po na sa Bilang 13, 25 hanggang 33. Pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya. Ibig sabihin 40 days, silang nagtik-tik doon, nag-observe. Ano po? At humarap kina Moises, Aaron, at sa buong bayang Israel na natitipo noon sa Paran, sakop ng Kades. Hinulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uri nilang bungang kahoy. Parang nag-enjoy sa pamumuhay ng mga bungang kahoy. Yung ba yung kanilang purpose sa papunta doon? Sa 27, sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natutusan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ano po, pinag-interesan yung mga bungang kahoy. Ngunit, malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekita, ang Negev, ang Kabrulan ay tinitira naman ng mga Heteo, Jebuseo at Amoreo. Mga Kananeo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Subalit, pinatahimik sila ni Caleb. Ano po? Ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin natin sila sapagkat kaya natin silang gapitin. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasabi niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Ana. Mga tipaklong lamang kami kung iyahambing sa kanila. Masyado nilang minaliit ang kanilang sarili, di po ba? Masyado silang naduwag, natakot. Bakit? Dahil ang nakita nila yung kalakasan ng kanilang kalaban. So, ano ang magkibang pananaw? Ano po? Ninakhalek at ang 10 tiktik, di po ba? May dalawang pananaw. Ano po? O dalawang klase ng Kristiyano ang makikita natin doon sa pangyayari yun. Ang una, nakatingin sa kanilang sariling kakayahan, gaya ng 10 tiktik. Ang nakita nila ay ang lakas at galing ng kalaban, kung kaya't sila ay natakot na lumusog at nakipaglaban. Maraming Kristiyano gano'n. Nakikita bayarin. Ano po? Ang nakikita yung, di po ba, ang dami, yung mga alalahanin. Doon na nakapokus. Nakakalimutan na kung sino yung nagkakaloob ng lakas. Kaya, ano po ang nangyari? Panay kabalisahan. Kaya sabi nga po ng Biblia, di ba po na po about tomorrow. Let tomorrow, or tomorrow, na siyang sabi nga problema sa araw na iyon, di po ba mga kapatid? At ang ikalawang klase ng Kristiyano ay nakatingin sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa sitwasyon ng buhay niya, tulad ni Caleb at Joshua. Huwag natin kalilimutan na ang Diyos natin ay tapat sa kanyang pangako. Kung kaya buong tiwala natin masasabi na, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen, mga kapatid? I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Hindi tayo ang nagpapalakas sa sarili natin. Hindi tayo ang gumagawa para sa atin. Kundi ang Diyos